Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Billionaire News Channel. Tungkol ito sa iba-ibang reports sa status ni Saldico, passport niya, Interpol status niya. Kaya bine-verify na nila, they're now checking ang itong government agencies ng Marcos administration. Title, Government checking conflicting reports on Saldico passport, Interpol status. Sources. Government agencies were now trying to check conflicting information on the immigration status of fugitive former Ako Bicol Representative Saldico after reportedly receiving reports that he may not have held a Portuguese passport. Multiple sources told Billionaire News Channel on Friday. One of the sources, a security official with knowledge of the matter, said authorities learned that Ko presented only an expired Philippine passport when he was spotted by German border patrol authorities while attempting to enter from Czech Republic. Sabi ng source, if Ko had a Portuguese passport, then why did he present his Philippine passport knowing that he would be held and questioned about his travel documents? Yon ang sabi ng source. Ako rin, yan din ang tanong ko. Kasi kung totoong may Portuguese passport siya, yun ang dapat ipakita niya. So to me, naniniwala ako na wala siyang Portuguese passport. Bakit yung canceled na Philippine passport ang ipinakita? Another source said Philippine authorities were also informed that Ko was not yet included in the Red Notice list of the International Criminal Police Organization or Interpol, contrary to an earlier claim by Interior Secretary John Vic Rimulya. While not considered as an arrest warrant, an Interpol Red Notice allows law enforcement agencies worldwide to locate and temporarily detain an individual who has a pending extradition from another country. Ito ang sabi ng pangalawang source. Since he is not in the Interpol Red Notice list, Ko and his lawyers may find a legal workaround to have him released by the Czech authorities. Patay kang bata ka. Ilang beses nang sinasabi ni Rimulya na nasa Interpol na. Wala pa naman pala. Ngayon, dahil wala siya sa Interpol notice, mas lalong, baka nga anytime from now, na-release na eh. Di ba? Na-release na ng Czech authorities. Kaya, nung tumawag si Atty. Roque sa Immigration Police ng Czech Republic sa Prague, sabi daw na walang nakadetain doon na Saldico. Baka dahil yan, wala naman siya sa Interpol notice. Wala naman siyang violation, kundi yung wala lang siyang naipakita. So binalik siya ng German Border Police Patrol, binalik sa Czech. Pagdating sa Czech, yun na, ni-release na. Baka ganun. Ay, nako. A third source said, President Marcos has directed relevant state agencies to verify whether Ko had secured a Portuguese passport and if he was indeed a subject of Interpol Red Notice. Ano ba ito? Mga hari ng kapalpakan. Ang tagal na nilang sinasabi na may Portuguese passport. Ngayon, lumalabas, parang wala. Kasi imposible, kung may hawak siyang Portuguese passport, imposible na ipapakita niya yung kanyang canceled Philippine passport. Kaya ko, naniniwala ko na by this incidents, basing from these incidents, wala siyang Portuguese passport. Meanwhile, Marcos earlier said Ko was stopped at the German border after, yun. So,
Bakit? Hanggang ngayon, wala pang update ang Pangulo. 2 days na, nung nag-post siya tungkol kay ano. Kaya mayroong, ano yung, isang organization, Masada. Ano ba yung meaning ng Masada na kanina? They are demanding the President to provide an update on Saldico. Dapat yung ganyan, breaking news yan eh. Bakit biglang tumahimik? Kung totoo na naaresto siya, dapat may maipakita na silang picture na nakadetain siya sa immigration police ng Czech Republic. Ang nakikita ko lang, mga AI picture na sinasamahan siya ng police. Ano pa? O kaya ang Czech authorities, police, ang mag-confirm na naaresto nga nila. Sabi ni Atty. Roque, tinawagan niya ang immigration police. Kung nandun nga, may naarestong Elizalde Esco, ang sagot daw is, wala. Kaya very confident si Atty. Roque na binansagan niya ang Pangulo na fake news peddler. Bakit ang Pangulo pa ang mag-a-announce na nahuli si Saldico? Sa katotohanan, wala naman. So bakit atat na atat? Ang Pangulo daw may axe to grind with Saldico dahil si Saldico lang ang tanging testigo na turo na si Martin Romualdez at Pangulong Marcos Jr. ay sangkot sa anomalya. Kaya sabi ni Atty. Roque, they're doing their best na mahuli si Saldico at patahimikin. Kaya kung totoo man lang siyang nahuli at pabalikin, delikado. Baka pangalawang Ninoy Aquino na siya. Kasi once na nagtagumpay sila na mapauwi dito, magsasalita at magsasalita yan. At ito ang inaabangan natin, yung patutunayan ni Saldico yung sinasabi ng Brave 18 Marine. Sana nga matupad yan, mangyari yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Siyang natagaan og yero. Sponsor aning team og dagang pasag blessings nga mabot sa iyang pamilya ug sa iyang mga alalay nga nagsakripisyo sa pag atag ani nga sin. Dagang salamat sa tanan. Og karon mo na ni si kuya ang natagaan og yero. So mo na ni ang iyang balay. Og mo na ni ang iyang atupan nga iyang balay karon. So pila na ni katuig ya ang imong balay nga wala gid ka nakaatop. Pila na ni katuig pag tukod nimo? 5. 5 na katuig. Nga naman nga wala ka nakakuang yod, walay budget. Short permanente sa budget kay. Oo. So makatop na ka karon niya. Ay makatop na gid kay naa may nag-sponsor. Oo. Kani dok Ug karon naman nagid si kuya sa pag-atop sa iyang balay. O maayo na gid karon nga tan-awon nga maatupan. Salamat kayo sa Ginoo nga na-advices nga miabot sa kuha ug daghang salamat sa nag-sponsor aning sin. Labi na nga 5 na katuig nga akong pagtukod aning balay na wala pagid ko nakaatop. Daghang salamat kayo sa nag-sponsor ani
ug sa iyang mga alalay nga nag sakripisyo aron lang matagaan nila ang sama kanako nga mga kabos ug unta daghang pang blessings nga mabot sa pamilya labi na sa nag-sponsor ani aron daghang pang mga sama kanako ang iyang matabangan. Salamat kayo.